Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video. Ayan, panoorin ang matitinding sagutan nila Senator Robin Padilla, Jinggoy Estrada at si Chis Escudero, ay ang ating mga senators, at tungkol dito sa pagtatalakay sa ating West Philippine Sea, kung ano talaga ang kailangan. At sabi ni Chis Escudero ay magtulungan na lang. At panoorin po natin ang buong detalye. And don't forget to subscribe, Rob Trip. This is your friendly neighborhood. Ka-Rob Trip tayo. At stay tuned and watch, guys. Mr. President, Your Honor, I hope the gentleman will join me. As I have stated, I will be proposing in the deliberations of the national budget that we allocate at least 100 million for the construction of facilities in that area, not a military base, but a shelter, a lodging facility, not only for our soldiers, but for fishermen, whatever their nationality may be, who may be facing rough waters in that part of the sea, and they can find shelter perhaps there in case it should so happen. And may I ask the gentleman to join me so we can finally replace the BRP Sierra Madre and have suitable accommodations, again, not only for our soldiers, but any fisherman of whatever nationality that may need such shelter and sanctuary. As your chairman of the Committee on National Defense, I fully support you, but I think 100 million might not be sufficient to build any structure there in the Union Shoal or the Pag-asa Island, because I've been in Pag-asa Island, and if I encourage my colleagues to drop by Pag-asa Island to see the situation of our citizens there, even the health center, the barangay center, there's no other services that can be offered by our government there. So I fully support the proposal of Senator Escudero, Mr. President. Of both gentlemen, this representation will go in. But part of our institutional amendments, I will help Pag-asa Island, and I fully support the motion or the plan, Senator Escudero, to also assist BRP Sierra Madre through these facilities. You will have my support. Thank you, Mr. President. Thank you, distinguished. Thank you. Thank you. And may I just add before we tama po sinabi before we continue. Tama po sinabi ni Senator Escudero, this is psychological warfare at its best. Kailangan magtulungan na lang, huwag mag-away-away dito sa pangyayari sa West Philippine Sea, pag-aagaw ng China. Behind the men and women of the Air Force and the Navy and the Coast Guard, they tried to come up with a statement that will make us fight internally. Psy-war. We should not succumb to the psychological warfare. Dapat nagkakaisa po tayo na sumuporta sa ating Navy at sa ating Coast Guard, sa ating soberenya sa West Philippine Sea. All Filipinos should rally together. Thank you. Mr. President, thank you. Distinguished gentleman from Bicol and Nueva Ecija is also seeking the floor, Mr. President, as siya po ay galing mismo, Mr. President, dito sa Pag-asa Island, Mr. President. Yes, Can you recognize, Mr. President? Recognize our distinguished colleague and fellow patriot, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa atin pong Ginoong Pinunong ngayong riyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Tagapangulo, ako po ay tumatayo sa pulpitong ito upang sundan po ang mga pahayag ng ating mahal na senador mula sa San Juan, Senator Jinggoy Estrada. Alam niyo po, itong nagdaang linggo ay naging tampok po na usapin ang insidente sa pagitan ng dalawang supply boats ng Pilipinas, China Coast Guard, at mga militia vessel nito. Ang ating mga bangka na puno ng pagkain, tubig at iba pang mga probisyon ay patungo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nang sila ay bugahan ng water cannon ng mga Chinese vessels. Ito po sa plenaryo, isang resolusyon ang inihain ng ating ginagalang at mahal na Senate President Juan Miguel Zubiri at Senadora Risa Hontiveros. Nagkaroon po tayo ng talastasan at inadapt po ito ng buong Senado bilang Adopted Resolution number 79. Kung inyo pong maalala, noong Mayo, taong 2021, ako po ay naglayag mula Navotas papunta sa Pag-asa Island hanggang Ayungin Shoal at pabalik. Nakadaong kami sa iba't ibang pulo ng Pag-asa, bumabad sa init ng araw at sumuong sa katubigan. Tayo po mismo ang lumapit at humamon sa mga kalapit na Chinese vessels, pero sa kabutihang palad, radio challenge lamang po ang ating natanggap, hindi po tayo nabuhagan ng water cannon. Ito number 520 West, this is stabilization, immediately liwanag, Pag-asa Island,
in accordance with international Philippine national law. We are currently conducting maritime in the waters. Ang bayan ng Pilipinas kung mahal ang buwan at buhay na ibibigay kung muling ko'y gagampanan na langit ang pagkaliban ang laya mo'y babantayan Pilipinas kung mahal. Yan. Uya! Ayan po ang ating mga magigiting na sundalo rito. Thank you, Idol. Welcome to Pag-asa Island. Ano po yung maingay? Nung ika-11 po ng Agosto, araw ng Biyernes, minarapat po nating muling lumapag at nakilubog sa Pag-asa. Inanais po nating muling makita, marinig at madama ang sitwasyon sa bahagi na iyon ng bansa at dalhin po sa loob ng 4 na sulok ng plenaryo. Sa buong paglalakbay po namin na tinatayang 200 nautical miles mula sa kanlurang baybayin ng Palawan, nataantay po tayo ng radio challenge. Ngunit tahimik po ang mga Tsino. Marahil po dahil noong nagkaroon ng insidente noong nakaraang linggo ay nakabantay na po ang ating 2 Navy ships, ang BRP Laguna at ang BRP Benguet. Makikita rin po natin na nandoon sa Pag-asa ang ating Philippine Air Force. Sinuyod po natin ang Pag-asa kasama ang ilang miyembro ng aming tanggapan. Malugod rin po ang pagtanggap sa atin ni Mayor Roberto Del Mundo kasama ang mga barangay officials at mga residente. Kabilang po sa ating pinasasalamatan ay sina Admiral Alberto Carlos ng Westcom, Lieutenant Tiffany Ann Palmares, Commander Jeffrey B. Legaspi, Commanding Officer ng Joint Task Unit Pag-asa, at Lieutenant Ryan Silan, Commanding Officer of Naval Station Emilio Liwanag. Sa amin pong paglapag ay nagpaabot tayo ng kasiyahan sa ating mga kababayan. Sakto po na nagse-celebrate po ng ang karawan, ang aking may bahay na si Mariel. Kaya naman napili po namin hindi po mag-honeymoon kung hindi makasama po ang ating mga kababayan. Ginoong Tagapangulo, ang Pag-asa po ang nag-iisang isla sa gitna ng West Philippine Sea, nagsisilbing tahanan sa higit 300 Pilipino ayon sa tala. Sa kabila po nito, halos 50% na lamang po ang natira sa isla dahil nagsilipat na po sila sa syudad. Hindi na po aabot sa isang patak ang bilang ng mga naninirahan dito kung ihahambing sa kabuuang populasyon ng bansa na papalo sa 110 million. Napakaliit na lupa. I thought my teeth were clean, but my dentist said no, there's still plaque. Si Switch your brush from Robin this to one with a Padilla sa rounded kanyang brush head. pagpunta Oral sa B is rounded to reach Ayungin, between West teeth and Philippine gums, Sea. gently removing plaque for healthier sabaybayan po gums. natin yan Oral B, brush like a pro. Kaya pag Basketball can take you to some pretty big places, Robin but Padilla, it starts right here. stay tuned. Na may napakanipis na populasyon. Pero wala pong nakakatanggi at walang pag-aalinlangan kung sasabihin na ang Pag-asa ang pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang unit na saklaw ng Pilipinas sa usaping geopolitikal. Mismong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. po ang nanguna sa pagkilala sa Kalayaan Islands bilang hinay na munisipalidad sakop ng lalawigan ng Palawan. Sa bisa po ng Presidential Decree No. 1596 na inilabas ni dating Pangulong Marcos noong Hunyo 11, 1978, formal na kinikilala ang Kalayaan at sinuguro ang pag-unlad nito bilang bahagi ng Pilipinas. Napakalalim po ng kasaysayan ng Pag-asa na nag-ugat sa ating paninindigan, tapang na ang kinin ang karapat-dapat na sa atin. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan, nananatili lamang pong pangalan ang Pag-asa. Hindi maabot o matanaw man lamang ng maraming Pilipino. Ginoong Pangulo, sa gitna ng usaping ito sa Kongreso, ang nais po nating marinig ay ang umaalingaw-ngaw na pahayag na hindi nag-iisa, sinalimutan ang natatanging pamayanang Pilipino na naninirahan sa gitna ng napakalawak na West Philippine Sea. Nais ko pong ipakita sa inyo ang ilan sa mga hinaing ng mga tagapag-asa na nais nating tugunan. Una po, ang mabilis na papapagawa ng mga infrastruktura na nasira ng bagyong Odette. Hanggang sa kasalukuyan po ay nananatili pa rin nakatiwangwang ang mga ito. Makikita po natin sa mga videos ang mga tinutukoy nating pasilidad.
Una po, munisipyo ng Kalayaan. Tingnan niyo po, mga mahal kong kasama, halos 2 taon na po ang nakalipas noong hinagupit tayo ng Bagyong Odette. Pero nananatili pa rin pong sira ang kanilang munisipyo ng Kalayaan. Paano po sila magsasagawa ng kanilang mga lokal na mga programa, mga pagtitipon? Pangalawa po, ang Pag-asa Island Integrated Elementary and High School. Balik eskwela na po, pero walang bubong. Wala pong pader pa rin ang bubungad sa paaralan ng mga mag-aaral sa Pag-asa. Paano naman po ang ating mga bata? Paano naman po ang kanilang pag-aaral kung ganyan po ang sitwasyon? Pangatlo, housing program. Dahil po siguro sa pagtitipid ay hindi papasa bilang disaster resilient infrastructure. O tiyak po na masisira at dili pa rin din ng bagyo. Ang ating nais po sana ay maging modelo ang infrastruktura ng Santorini Greece na kayang tumindig sa gitna ng bagyo at sakuna. Ang mga gusali pong yan na ating nakikita, kadalasang gawa sa makapal at konkretong pader, bubong. Ang elemento ng struktura ay partikular na idinisenyo para sa extreme weather conditions. Pangalawa po, ating makikita ang napakagandang kalikasan at karagatan ng Pag-asa. Ang beach po na makikita natin ay kawangis ng Maldives. Panoorin niyo po ang maiksing video na yan. World class po ito. Kung atin lamang pong bubuhayin at bubuhusan ng puhunan para sa turismo. Bilang panghuli, kailangan pong buksan natin ang mas malaking oportunidad sa pamumuhunan at kabuhayan ng mga tagapag-asa. Panahon na po para maging pugad ng mga mangingisda ang Kalayaan. Ay sasagawa po natin ito kung may fuel dump o gasolinahan sa mismong isla. Dapat ay may sustainable na pagkukunan ng enerhiya ang mga motorboats at power supply para sa mga residente ng Pag-asa. Ginoong Tagapangulo, ang ating pong punto, napakalaki ng Pag-asa sa Pag-asa. Alam naman po natin ito. Lahat ng lugar, kung iiwang nakatiwangwang at walang nakatira, titirahan po yan at titirahan ng mga squatter. Sa kaso po natin, ang mga banyagang squatter, hindi natin kayang sipain ng pwersahan. Ang pinakamainam po sa lahat ay punuin natin ito ng mga Pilipinong maninirahan sa islang tinatawag nating atin. Kung atin pong tutugunan at bibigyan aksyon ang hinaing ng ating mga kababayang nahaharap sa araw-araw na hamon ng sikmura, seguridad at kabuhayan, darating po ang panahon na hindi na natin kakailanganing sumigaw na atin ang pag-asa. Dahil may buhay na patunay na sa atin ito. Uulitin ko po, sa Pag-asa, magmumula ang kasaysayan ng bagong Pilipinas. Napakalaki ng papel ng Pag-asa sa kasaysayan ng bansa. Totoo pong ang Pag-asa natin ay ang ating mga kasundaluhan na nagsisilbing unang hanay ng proteksyon ng bansa. Gayunpaman, kung walang mga sibilyan sa Pag-asa, hindi na natin itong tuluyang masasabing atin ito. Dapat na po natin igiit ang presensya ng gobyerno nang walang pagtatangi sa ating, siyempre po, kailangan po natin angkinin talaga ito. Atin po itong West Philippine Sea. Higit sa lahat, huwag po sa salita. Alright, yan. Napakinggan natin ang ating mga senators sa matinding sagutan nila Senator Robin Padilla, Jinggoy Estrada at Chis Escudero. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito sa update sa West Philippine Sea na ating tinalakay ngayon araw. At ito ay maraming salamat sa inyong lahat. Trending naganap dito sa Pilipinas at maraming salamat at keep safe and healthy and peace out.